Mga mambabatas daw sa Kamara hindi masaya, Nelson, ha? Sa tortang talong? Bakit naman? Dahil doon sa inisinampang kaso ni VP Inday Sara sa Supreme Court. Ayon dito kay Congressman Hill Bungalon, medyo desperate act daw yon. Aba. At ang kauna-unahang na-impeach na opisyal na nagpasaklolo sa mataas na hukuman upang ipahinto daw po yung paglilitis. Binabanggit nitong si Congressman Bungalon sa halip na harapin at ipagtanggol ang sarili sa impeachment court. Nais daw po ni VP Inday na harangin ang paglilitis na nagpapahiwatig na parang mahina ang kanyang depensa. Ipinupunto rin daw po na kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas, wala pang na-impeach na opisyal na nagtangkang ipahinto ang proseso sa pamamagitan daw po ng Korte Suprema. Well, yun ang kanyang advice ng kanyang legal team. Lahat naman ng kaso na pwedeng gawin, siyempre ang kanyang abogado, lahat ng recourse. Lahat ng pwedeng itanong. Lahat ng pwedeng gawin, gagawin nila. Ayun. Pero ito, Jen, ang mas dito magkakaalaman na, ha? Kasi alam mo ba na nag-utos na ang Supreme Court sa Senado? Na ang utos ay? Pati sa Kamara. Oo. At pati sa Malacanang. Yung tatlo. Oo. Yung tatlong gumawa ng bill. Tatlong sakay ng ating pamahalaan. Na nag-pass nung budget natin, 2025. Oo. Sinabi ng Supreme Court, hanggang Pebrero 24, February 24. Linggo yan. Oo. I-submit nyo rito, dalhin nyo rito by personal service. So kahit linggo, sasabit nila? 24 linggo? Magbubukas sila siguro. Ganon? Hihintayin nila. Ano ba ito? Kasi napaka-importanting dokumento nito dyan. Okay. Dito na magkakaalaman. So ito magiging batay ng magkabilang panig, ha? Dalawang dokumento ang ipinasusubmit. Ano yan? Yung una, original copy ng 2025 General Appropriations Bill. Naku po, 500 pages yan. GAB. Oo. Yung sinumite. Yung pangalawa, 2025 General Appropriation Enrolled Bill o GAEB. Yan. So dito makikita na yung pagkakaiba niyan. Yun. Kung may blanco nga ba o wala. Di ba? At nasan yung mga blanco at paano nagkaroon ng mga... So pati ba yung tawag doon, yung galing sa BICAM report? Yun nga yun. Part na yun? Oo. Yung original. So titignan ngayon ng Supreme Court mula doon sa BICAM hanggang sa dumating sa tanggapan ng Pangulo, totoo bang mayroong mga blanco? Yes. Ang problema doon, baka may nasagutan na yung isa. Ba i-compare eh. Hindi nga, baka nasagutan na yung yung may blank eh. Yung sa GAEB. Sa GAB pala. Oo. Tingnan natin, ha? Oo nga. Kasi yan ang utos sa Supreme Court ngayon, sasabit niya. Ay, oo. So, aaralin nila ngayon kung meron nga ba talaga blanco. Oo. Ayun nga, ang punto natin, paano kung nasagutan na yung mga blanco na yun, sinabit na nga sa tanggapan ng Pangulo? Halimbawa, yung enrolled bill isinabit, di ba? Oo. Tapos, pinaglalagyan na ng kasi sabi ng Pangulong Bongbong, wala akong pinirmahang blanco. Nung nakarating sa akin, kumpleto na eh. Ang sabi naman nung nasa BICAM, meron nga ako nakitang na blanco, yung pagitan yung galing sa BICAM papunta sa Pangulo, parang 10 araw ang pagitan nun eh. Oo. Di ba? Oo. Di ba dapat kasi December 20 pipirmahan ng Pangulo. Hindi nga natuloy eh. Kaya nangyari December 30. So may 10 araw na pagitan. Oo. Ay kung mula doon sa December 20, may blanco. Hanggang doon sa... May blanco pa eh. Oo. Pagdating sa Malacanang, wala ng blanco. Kaya nga pinupunto, sino ang nagsumagot yan? Bakit hindi nyo dinasa sa plenaryo? Ayun. Di ba? Oo. Well, tignan natin. Sana makikita ng Korte Suprema nga siguro yan. Kasi sabi ni Kong Dante, nung nandito siya at nakakapanayam natin, meron daw yan, record eh. Yun na nga. Bago mo dalhin sa Malacanang, ire-record mo muna eh. Ayun. Ibig sabihin, meron siyang, kasi yun nga yung BICAM report na, lahat sila. Yun din yung ginamit na ebidensya ng Congressman na Napoleon, ni Bebot Alvarez eh. Oo, so bago siya malagyan ng mga, halimbawa, may blanco nga, makikita yung walang blanco, yung may mga blanks. Kasi kung mayroon na niyang blanco yan sa BICAM, dapat doon nila inayo sa kanilang plenaryo, binalik. Bago dalhin. Kaya nga, suggestion ni Kong Dante yun, di ba, nung 20, merong magpatawag po kayo ng special session. Para ayusin. Para kung meron mang babaguhin, legal ang naging kaparaanan. Yun nga. Mukhang technical working group daw ata ang
o iimbestigahan ng Supreme Court yan. Bahala sila dyan. Meron bang kapangyarihan ng Supreme Court para imbestigahan pa po ang mga dokumentong ito? Ginawa na nila dyan eh. Well, kinukuha na nila yung mga record na ito, Yun, makikita kaya yan. Kasi ito, siguro, ang layon din ng Supreme Court dito, magkaroon ng jurisprudence. Para yung mga susunod na budget ay maayos ang pagkagawa. Yun, wag na tumaulit. Kasi first time na nangyari ito, kasi kung sasabihin ng Supreme Court, wala na kami dyan, budget na ito. May isip din nila yung kanilang tungkulin na i-interpret kung ano pa talaga dapat na gawin, di ba? Kasi kung gagawin lang reenacted, baka maapektuhan din ang pondo ng Supreme Court. Kasi sa 2025 budget, nandun din ang pondo ng Supreme Court. Kaya maaaring gawin dito, sabihin nila, halimbawa, may pagkakamali nga, pero lilinawin nila yung proseso kung paano dapat ginagawa ang budget, di ba? Pero sa part daw po ng Kamara de Representante, Nelson, wala pa raw silang natatanggap na opisyal ng kopya ang Kamara de Representante kaugnay sa inihaing petisyon sa Supreme Court na kumu-question daw po sa impeachment complaint na inihain laban sa kanila ni BP Inday Sara. Ito po yung binabanggit ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayun, binabanggit ni Velasco na lamang nila ang tungkol sa petisyon base po sa mga ulat sa media. Hindi pa maaaring magbigay ng opisyal na pahayag ang Kamara tungkol sa usapin hanggat hindi pa raw nila natatanggap ang kopya nito at anumang impormasyon galing po sa kataas-taasang hukuman. Nako, late na kayo pagka hindi nyo pa natatanggap yan. Kasi may bagong utos na eh. Kasi ang utos, dalhin nyo yung mga dokumento na yan. At may deadline na. Sinong inuutosan? Supreme, yung dalawang sangay na dalawang kapulungan? Tatlo, pati Malacanang. Oo, pati Malacanang. Yan na, ang sinasabi natin. Executive Secretary, Senate President, at House Speaker. By personal service. Yan. Hindi pwedeng iba magdadala. Hindi pwedeng padala sa ano yan? Hindi. Sa motorsiklo? Hindi. Baka yung motor na. Kailangan tao nila magbit-bit doon. Kasi mga 500 pages nga raw yan eh. At saka siyempre, ano yan confidential na dokumento. Mga dokumento, baka paltan ng motorsiklo, yung rider. Basta po kami ng mga reaksyon, ay tama, maglagay ng isang cash lane, 8622. Tama po, Salvador Hiron from Pasay City. Tama, bago nila ipatupad, ayusin muna mabuti yung machine ng RFID kasi po, madalas nagmimintis. Ako totoo po yan ang signal nila. Ruben Giwa ng Pampanga. Tama lang, dahil kawawa yung walang access, 0203. Tama po yun, Jerry Intion ng Taguig City. Malaking tama, antay po ang walang cash lane sa lahat ng expressway. Hindi lahat ng dumadaan dyan, maraming pera. Yung iba, sakto na ang pambayad. Michael Biloria ng Paco, Maynila. Tama po kasi paano po yung minsan lang pumunta ng Maynila, di ma-expired lang load ko sa RFID. Salamat po. Actually, hindi ba na-expired? Hindi po na-expired. 0891. Resulta po ng ating Vox Populi, tama ba na ipahinto ng bagong DOTR Secretary ang cash toll collection sa mga expressway? Ayan. Ang